ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang binatilyo na tinatawag sa pangalang Butoy ang maharap ngayon sa kasong paggamit ng pinagbawal na gamot at paggagahasa sa loob ng isang paaralan sa Kasernan. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nahuli umano si Butoy sa loob ng CR ng silid-aral kasama ang biktima. Nang respondihan ng mga guro at security personnel na tagpuan sa lugar ang ilang sachet na hininalang shabu at mga kagamitan sa pagdudrog. Tingnan natin ang panig ni Officer Eloy. Patuloy pa ang sinasagawang investigasyon at hinihintay pa natin ang resulta ng drug test ng binatilyo. Ngayong araw ay sagwa ang pagdinig sa korte kung saan naharap si Butoy kasama ang kanyang abogado. Itinatanggi ng akusado ang paratang laban sa kanya habang iniharap naman ng prosekusyon ang mga ebidensya at testimonya ng mga saksi. Magsipagtayo ang lahat. Ang magtraya na ito ay nasa session na ngayon. Ipinapakilala ko sa inyo ang kagalang-galang na upong na si Manuel Certeza na siyang namumuno sa paglilitis na ito. Bago magsimula ang lahat, tayo ay manalangin tayo ay lumapat ng Manalangin tayo. Maraming hinanap sa iyo sa amang pagkapangyarihan, nagpapasalamat kami sa panibagong araw at sa pagkakataon ipinagkaloob ang katarungan. Gabayan mo kami sa buong proseso ng paglilitis, bigyan mo ng katarungan, katapatan at maunawaan ng pag-isip ang bawat isa sa amin. Ang hukom, mga akusado, testigo at ang lahat ng lamang upang manaig ang katotohanan at justisya. Ito ang aming dalangin. Amen. Salamat. Maaari na kayong umupo. Bago magsimula, panunumpain ang mga abogado, tumayo ang mga abogado at itaas ang iyong kanang kamay. Kayo ba ay nanunumpa sa iyong isasagawang tungkulin bilang abogado na may karapatan, integridad at paggalang sa batas at hukuman na ito? Opo, nanunumpa ako. Ibaba ang kamay at maupo. Ang kasong nasa harap ng hukuman ay kasong kriminal number 2035-001. Mamamayan ng Pilipinas laban kay Alfredo Albesa sa kasong paggamit ng ilegal na droga at paggagahasa sa loob ng paaralan. Ang mga abogado ay naririto para sa prosekusyon, Attorney Angel C. Peñalosa. Para sa depensa, Attorney Mary Claire C. Fortesa. Handa na ba ang prosekusyon? Opo, Your Honor. Handa na ba ang depensa? Yes, Your Honor. Ang mga abogado ay maaaring magpakilala sa hukuman. Magandang araw kagalang-galang na po. Ako si Attorney Angel C. Peñalosa, kumakatawan sa People of the Philippines para sa panig ng prosekusyon. Magandang araw kagalang-galang na po. Ako si Attorney Mary Claire C. Fortesa, kumakatawan sa akusado na si Alfredo Albesa. Maaari bang ipakilala ng depensa ang akusado? Kagalang-galang na po. Ang aking kliyente ay si Ginoong Alfredo Albesa, ang akusado sa kaso nito. Narito siya ngayon sa harap ng hukuman. Maaari na kayong maupo, Attorney Fortesa. Attorney Peñalosa, maaaring tawagin na ang inyong mga testigo. Magalang-galang na po, tinatawagan ng prosekusyon ng unang saksi, ang biktima na si Alfredo.
ay nanunumpa na magsasabi lamang ng totoo, pawang katotohanan at walang iba kundi katotohanan sa harap ng hukuman na ito? Opo, nanunumpa. Maaring ibaba ang kamay at mangko. Magandang galang na po. Maaari na po ba ako magsimula sa aking direct sa inyo? Maaari. Maraming salamat sa ganang-galang ko po. Kilala mo ba ang akusado na si Alfredo Alvesa? Opo, kaklase ko po siya. Ano ang relasyon ninyo sa isa't isa bago ang pangyayari? Magkaklase lang po, pero hindi kami ganun kalapit. Maaari mo bang sabihin sa hukuman kung ano ang nangyari noong araw ng insidente? Noong October 2, 2025, pagkatapos ng klase, pumunta po ako sa bar sa room namin. Habang nasa loob ako, bigla nang pumasok sa Alfredo. Nilapitan niya ako at pinalok ng isang sachet ng puting pulbos. Sabi niya, subukan mo ito. Nang tumanggi po ako, bigla niya akong sinulak at pinito. Sinubukan kong sinulok pero tinakpan niya ang bibig ko. Ano ang ginawa mo na nangyari yun? Wala po ako sa pinuulit ng ako na. Doon po ako narinig yung nasa labas ng bahay. Ano ang ginawa mo matapos umalis sa Alfredo? Kaya po ako, tinulungan ko yung list at nalasagay ko sa ako. Pinapaulan ng mga Kung narito ngayon si Alfredo Alvesa, maaari mo ba siya siguro? Opo, siya yung nakukuroon. Nakatitiyak ka ba siya ang gumawa ng mga bagay na sinasabi mo? Opo, siya po talaga. Wala na akong ibang katanungan sa ganang-ganang ko po. Maaari nang magsimula ang depensa sa kanilang pagtatanong. Maraming salamat kung galang-galang na ako. Magandang hapon, Kuya. Magandang hapon. Alaya, sinabi mo hapon nangyari ang insidente, tama ba? Opo. At ito ay nasa loob ng paaralan niyo? Opo. Ibig sabihin, may mga tao ba sa paligid ng building noong oras na yun? Opo, pero medyo tahimik na po kasi uwian natin. Hindi mo ba sinubukang humingi ng tulong bago siya pumasok? Hindi ko pinakasahan na pasok siya, kaya hindi ko po nagawa. Pumasok ka sa CR pero bakit hindi mo malang naisipang itak ng pinto? Ang pintuan ng CR namin ay walang lock. Maraming salamat, Alaya. Wala na akong katanungan, kagalang-galang. Maaari ka nang bumalik sa iyong brand. Galang-galang mo po, tinatawagan ng prosekusyon ang susunod na saksi na si Eunice Blanset. Pinapayagan. Clerk of court, pakipanumpa ang testigo. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi lamang yung totoo? Pawang katotohanan at walang iba kundi katotohanan sa harap ng hukuman na ito? Opo, nanunumpa po. Maaring ibaba ang kamay at maupo. Maraming salamat. Maaari nang magsimula ang prosecution sa pagtatanong. Maraming salamat sa galang-galang mo po. Magandang hapon, Eunice. Magandang hapon. Eunice, klase mo ba si Alaya Pilar? Opo. Nasaan ka na nangyari ang insidente? Nasa labas po ako ng banyo. Ilalagay ko sana sa lagay ng libro ang ginamit ko noong bigla akong nakarinig ng ingay sa loob nito. Anong ginawa mo? Nilapitan ko po ang pinto at sinubukan ko sa libro. Aksidente ko pong nabuksan ang pinto at nakikita ko po sa loob si Alfredo na inahawakan si Alea habang nagpupunig na siya. Eunice, may iba ka pa bang gustong sabihin sa counter tungkol sa nakita mo? Opo, pagalang-galang na ako. Hindi lang po dapat si Alfredo ang kakusama. Sino ang tinutukoy mo? Saldalin Salazar po, kaibigan po ni Alfredo. Nakita ko po sila na magkasama bago nangyari ang aksidente. Ang korte ay magtatala ng bagong impormasyon ibinahagi ng saksi tungkol kay Aldrin Salazar. Humihilig po kami na maipakita ang CCTV footage at ilang physical evidence na may kinalaman sa kaso ito. Pinapayagan, ipakita ang ebidensya. Kagalang-galang na hukom. Ito po ang CCTV footage mula sa campus ng paaralan noong October 2, 2025 ng hapon. Nakita rito si Alfredo Alvesa kasama si Aldrin Salazar at iba pang estudyante na nagtipon-tipon malapit sa banyo at gumamit ng mga shabu o sigarilyo kung saan naganap ang insidente. Bukod sa CCTV, narito rin po ang mga physical evidence na nakita sa lugar na pinagtipunan ng grupo ng mga estudyante. Bagaman walang ibang testigo sa eksaktong pangyayari,
Ang mga ebidensyang ito ay inuugnay sa aktibidad ni Alfredo Aldesa at Aldrin Salazar base sa sinabi ni Miss Blanche as CCTV footage. Tanggap ng korte ang pahayag. Ang lahat ng ebidensya ay lalagay sa kanyang kaso. Salamat po, kagalang-galang mo po. Attorney Corteza, nais mo ba ang magtanong sa saksi? Wala po kaming katanungan, kagalang-galang ako. Nais mo bang ipayag ang inyong panig sa korte? Opo, kagalang-galang na ako. Go. Itaas ang karang kamay. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabing totoo tungkol sa iyong payag sa korte at walang idadagdag o papawasan? Oo, nanunumpa ako. Alfredo Aldesa, sinabi mo sa korte na pinilit ka ni Aldrin Salazar sa ginawa mo kay Alay Aguilar. Tama ba yun? Opo, kagalang-galang na ako. Alfredo, base sa CCTV footage, nakita kayo magkasama ni Aldrin bago pumasok sa banyo. Ano ang ginawa mo ng mga oras na yun? Kagalang-galang na ako. Hindi ko po sinasadyang saktan si Alila. Alfredo, may mga pakete ba ng sigarilyo at droga sa inyong dalawa ng oras na yun? Hindi ko po hawak ang droga, kagalang-galang na ako. Alfredo, kung ikaw ay pinilit na ni Aldrin, bakit hindi mo iniwan ang lugar o humingi ng tulong agad? Kagalang-galang na ako. Natakot ako at di alam ang gagawin. Salamat sa galang-galang na hukom. Wala na ako ibang katanungan sa ngayon. Nakatala sa korte ang pahayag ng akusado. Attorney Corteza, maaari ka nang magsalita para sa closing statement ng depensa. Ang depensa ay umigilin sa korte na isa-isip ang kabataan, takot at bisyo na naranasan ng aming kliyente. Kaya kagalang-galang na hukom. Humihiling kami na huwag katulad si Alfredo ng pagkakasala at bigyan siya ng pagkakataong maitama ang sitwasyon sa tamang paraan. Maraming salamat po. Nakatala sa korte ang closing statement ng depensa. Susunod ay ang prosecutor para sa kanilang closing statement. Maraming salamat sa galang-galang na hukom. Kagalang-galang na hukom, mga kasapi ng korte. Nais ko namin ipaalala ng ebidensya at testimonya laban kay Alfredo Aldesa ay malinaw at makatotohanan. Kahit na sinasabi ng akusado na siya ay pinilit, malinaw na may aktibong partisipasyon siya sa insidente at maaaring hindi siya magsabi ng totoo upang mabuwas ng kanyang parusa. Kaya humihiling ang persekusyon sa korte na kilalanin sa Alfredo Aldesa bilang responsable sa nangyari kay Alay Aguilar. Maraming salamat po. Nakatala sa korte ang lahat ng testimonya at ebidensya mula sa parehong panig. Ang korte ay nakinig sa payag ng akusado, saksi at abogado ng depensa at prosekusyon. Matapos huliin ang lahat ng ebidensya at testimonya, ang korte ay magpapasya na si Alfredo Aldesa ay may kasalanan sa nangyari kay Alay Aguilar. Ang lahat ng partido ay maaaring nang bumalik sa kanilang. Pinapalagran ng korte ang lahat ng partisipasyon sa presentasyon ng kaso. Maraming salamat sa galang-galang na hukom. Maraming salamat, kagalang-galang. Ang korte ay opisyal na nagsinara para sa araw na ito.